Tatay Rary, good morning po at ikonsulta mo na. Morning po. Good morning kasabay. Ako po may konsulta po ako tungkol sa mga butlig-butlig po sa aking katawan at sa gilid ng aking mga mata. Maliit pa po ako, bata pa. Meron na po ako noon. Paano po ba mawawala yon? Yung mga butlig-butlig sa gilid ng aking mga mata, sa aking katawan. Minsan may mga lumalaki na mga butlig. Hindi po nawawala. Paano po mawawala ito? Ano po ba sanhi nito? Anong kulay ng mga butlig-butlig mo? Yung sa balat po, ng Mga kulay itim, din po ng brownish, balat. ganon. Sa balat. Opo. Doc, go ahead. Good morning, Sir Larry. Yeah, una puntahan muna natin yung mga nunal, ano. 'Di ba kasi dalawa yung concerns niya. So, meron yung una yung nunal saka yung isa yung mga butlig. Yung sa nunal po, depende po kasi kung ano pong itsura eh. Maganda po yan, makita po ng doktor. Kasi po, pag sa nunal po, meron tayong sinasabi na A, B, C, D, E. A is kung yung mga nunal po ba may asymmetric ba siya, ibig sabihin hindi pantay. Okay? B is border, kung irregular po, ibig sabihin hindi ho sakto yung pinaka parang guhit niya, no? Ganyan. And then C, color, kung meron pong changes. Kung minsan itong portion na to, parang medyo black na po, yung sa kabila brown, yung iba may pigment pa na bluish, ganyan. And then D, diameter, ibig sabihin ho, lumalaki. E is evolution. So, kung nag-iiba siya from time, no? So, yun po yun. So, ang nakaka-assess po niyan ay doktor, maganda po makita po siya, no? Kasi, ito po, all moles are pre-malignant. Ibig sabihin po, may capacity po lahat ng nunal na maging malignant siya. So, pero I'm not saying na malignant na po siya talaga, no? Pre-malignant lang. So, maganda makita po ng doktor. Pagka sa history po, na-check po ng doktor na, ito pong particular na nunal na to, dapat po tanggalin na po ito. So, inihistopath po yan para makita po kung ano pong itsura niya sa ilalim ng microscope. Yun po. So, ganun po siya. So, dapat talaga, kung for nunal, makita po yan. And then, doon naman po sa butlig, sabi niyo po yung sa katawan, makati po, saan banda po ba sa katawan? I mean, meron po ba sa may bandang mga singit-singit? Meron po ba, katulad yung kanina natin pong pasyente, no, si Freeman, dito po sa may bandang bewang. Saan po yung sa inyo, Sir Larry? Yun po sa gilid ng mga mata. Gilid po ng mata. Gilid ng mata. So, dito po, periorbital area. So, kung kailangan po nating makita, kasi po marami pong iba't ibang klase ng butlig. Meron pong akala natin butlig lang, pero yung pala syringoma. Ayun, yun nga. Syringoma, yeah. Ang syringoma po yung mga parang laman na maliliit, no? Genetic yun, no? Yes, nasa gene siya. Actually, unknown ang ano niya, ang cause niya. Pero ang ang nakitang common factor would be genetically, meron genetic predisposition. Magiging gamot pa. So, actually, kung syringoma nga yung na kay Sir Larry, kailangan natin siyang electrocautery or electrosurgery. Like warts din. Yeah, parang warts. Only that, mas mahirap tanggalin to kasi bumabalik, no? Actually, ito, di ba, meron tayong mga sweat glands. Yun yung nagpo-produce ng pawis, no? Yung mga glands natin, meron yung parang hose, okay? Palabas. So, ang tawag natin doon ay duct. So, kung hose ng sweat gland, that's you call those as sweat duct. Ang nangyayari, hindi makalabas po yung pawis. So, nagiging laman sila. Yun po yung sanhi ng nakikita natin na mga laman-laman dyan. So, kasi po ngayon po, nasa television po tayo, medyo hindi po natin makikita ng mas malapitan. So, ang sinasuggest ko po, Sir Larry, pwede po tayo magpunta sa clinic ni Kuya, or kung gusto niyo po, nandito din po ako pagka Lunes at Biyernes, pwede ko po kayo makita after the show para makita po natin, Sir Larry. And then, mas mabigyan po natin ng mas tama pong lunas. True. Okay po ba yon, Sir Larry? Okay po. Salamat. Salamat din po.